Ito yung balita ngayon, no? Up to 10 senators under ombudsman investigation with more plunder. Other charges coming, sabi po ni Ombudsman Remulla. Puro to mga kababayan, members ng majority. Ibigay ko sa inyo itong balita, mga kababayan. Ombudsman Remulla confirmed that approximately 9 to 10 senators are currently under investigations by his office with at least 3 to... Ito yung sinasabi kong mga sword of Damocles, mga kababayan. Nilalabasan niya Mr. Maravillas talaga may pressure dahil sa politika. We have to admit na ang impeachment trial, mga kababayan, is a political exercise. And these senators are politicians na supposedly, mga kababayan, nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Si Dante Maravillas po. O parang maubos, mga kababayan, yung mga majority senators. Maubosan niya Mr. Maravillas na maubos na makulong. Ito yung balita ngayon, no? Up to 10 senators under ombudsman investigation with more plunder. Other charges coming, sabi po ni Ombudsman Remulla. Puro to, mga kababayan, members ng majority. O, di ba? Mga kababayan, ito yung sinasabi natin na pag inakwit nila, mga kababayan, si Sara Duterte, sila yung convicted. O, di ba? Kaya gusto ng mga majority senators baguhin yung Senate rules para bigyan daw ng pagkakataon ang isang online session tulad nung pandemic. Yun pala, mga kababayan, gusto pa nilang maging senador kahit nasa kulungan. Gusto pa nilang sumusweldo. Payag kayo, mga kababayan, sa ganong uri ng sistema. Kaya itong Senadong ito, wala na, patapon na to, mga kababayan. Dapat nga isara na itong Senado kasi napakaraming members ng Senate, puro pusakal. Ibigay ko sa inyo itong balita, mga kababayan. Ombudsman Remulla confirmed that approximately 9 to 10 senators are currently under investigations by his office with at least 3 to 4 more set to face charges beyond those already publicly announced against Senator Jingo Estrada, Joel Villanueva, and Senator Rodante Marcoleta. Nang tanungin siya, mga kababayan, kung ilan yung mga remaining senators under investigation, sabi niya, probably mga 9 to 11. 9 to 11? Di dalawa na lang yung matitira, mga kababayan, sa Senate majority. Pag ganyan, tapos na po yung impeachment. Pero Mr. Maravillas, di ba dapat ang conviction 16 senators yung kailangan? Opo, 16 senators. Pero ang iba dyan na mga senador na maharap sa kaso, baka bumaliktad. Di ba? Mga kababayan, mamimili sila. I-convict si Sara sa bigat ng ebidensya o sila yung convicted. Ito yung sinasabi kong mga sword of Damocles, mga kababayan. Nilalabasan niya Mr. Maravillas talaga may pressure dahil sa politika. We have to admit na ang impeachment trial, mga kababayan, is a political exercise. And these senators are politicians na supposedly, mga kababayan, dapat magdesisyon sila based sa ebidensya. Kaya lang, ang pinapakita nila, mga kababayan, base sa alyansa. O di sige, kung yan ang titingnan ninyo, may armas din na gagamitin sa inyo. Mamili kayo ngayon. Titino kayo sa pagdesisyon o kayo ang makukulong. O, di ba? Ganun lang ang laro, mga kababayan, dito. Sa totoo lang, mag-isip kayo, mga senador. Ano gagawin ninyo kay Sara Duterte? Ang isipin ninyo, sarili ninyo. Hindi yung iniisip ninyo si Sara Duterte. Ay, pagkatapos mapapahama kayo. Mabuti kung hindi kayo naharap sa mga sa kung ano-anong kaluko. Gumawa kasi kayo ng sarili ninyong problema.
Ayan tuloy. Kasi ang mangyayari niyan, pag inakwit ninyo, kayo yung convicted. Hindi nga ninyo kinonvict si Sarah. Unang-una, pag-isipan ninyo mabuti. Pag inakwit ninyo si Sarah, may plunder case din si Sarah. So sabay-sabay kayo niyan sa kulungan. Kaya sabi dito, meron pa kaming mga pinag-aralan na mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso. Tandaan nyo yan. Pagka ang kalaban mo maraming pera tapos may kapangyarihan at matagal na nandyan, hindi madali, sabi po ni Remulla. Stressing that the Ombudsman is being deliberate and careful in building its case to avoid the 15-year delays that have historically plagued Sandigan Bayan proceedings. The Ombudsman said the cases against the additional senators are being prepared with the same standard of evidence as those against Estrada and Villanueva, meaning the Ombudsman will only file when the evidence is airtight and ready for continuous trial. So sabi niya, ito talaga dinadahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalap ng mga ebidensya sapagkat one shot lang ito, sabi po niya. Hindi mo naman pwedeng araw-arawin yan, mabibigat na tao yan. Hindi naman to mga ordinaryong mamamayan, ito talaga yung mabibigat na tao. Mabibigat na tao sila. Malawak yung impluensya. So Remulla firmly rejected suggestions that the Ombudsman is singling out senators from any particular political bloc, saying his mandate covers everyone regardless of political affiliation niya, or whether they belong to the majority or minority. Ang trabaho ng Ombudsman lahat. Ngayon, marami akong pinirmahan na preventive suspension sa mga mayors. Andiyan na kay Odong Duterte ngayon. Pati pala si Odong Duterte. Ay, itong Odong Duterte siguro, taga-ombudsman to. Sinig natin, wala man na atang mayor na Odong. Marami niya kaming pinaparusahan na kaso dito. Beyond the senators, the ombudsman confirmed that former Speaker Martin Romualdez faces 2 cases being prepared. So hindi lang po mga senator, pati si Martin po, kaya wala silang dapat na ireklamo. Walang pinipili po eh. So yon mga kababayan, ang naging payag ni Boyeng Remulla. Namumuro na itong mga senador. At most of this, nasa majority senators po. And I think wala sa minority. O ito yung Senate minority mga kababayan. Wala dito yung may kaso. Ang wala doon sa picture si Rafi Tulfo, pagkatapos si Tito Sen. O ito yung mga 11 senators ng minority. Wala dito yung may kaso. Si Rafi, si Bam Aquino, si Kiko, si JB, si Mig Subiri, si Tito Sen, si Risa, si Win, si Rafi Tulfo, tapos si Ping Lacson. Wala ni isa dito sa Senate minority ang nakalista. So sa Senate majority 13. Kung 11, malamang ang walang kaso, baka si Amy Marcos lang at saka si Loren. The rest, lahat may kaso. Kasi 11 daw eh. 10 to 11, 9 to 11. Then, yung iba, baka yung kaso, mga kababayan, may relasyon sa obstruction of justice. Kasi si Robin Padilla, yun na din po yung kinakaharap niyang kaso. Ayan o, CIGG, pagsabay ni Senator Bato sa sasakyan ni Senator Padilla noong Mayo 14 planado. And because of that, nakatakda namang i-refer ng CIDG sa Department of Justice ang reklamong obstruction of justice laban kay Senator Padilla at iba pang tumulong umano sa pagtakas ni Senator Bato. Following a thorough investigation, the CIDG has officially concluded that the transport of Senator Bato de la Rosa was not a mere hitch ride on Senator Padilla's car, but a highly coordinated, pre-planned logistical maneuver specifically executed to avoid detection while escaping the Senate premises, sabi po ng CIDG. Furthermore, the investigation revealed that there were another vehicle tailing the car of Senator Padilla, which served as a security escort
in backup car during the maneuver, dagdag pa nila. So kung hindi po plunder ang kaso, yung ibang mga majority senators, lahat sila nandun, yung 13, obstruction of justice. So lahat sila may kaso. O di ba, mga kababayan, ito yung mga sinasabi natin. Hindi pwedeng palampasin ng ating gobyerno yung mga kabuktutan ninyo. Managot kayo dapat sa inyong mga katarantaduhan ng mga pinagagawa. Ganon lang yon. Sabi naman ninyo, panggigipit politika. Walang panggigipit politika, kundi ito consequences ng mga ginawa ninyong katarantaduhan. Lumabag kayo sa batas, panagutan ninyo. Naturingan pa kayong mga mambabatas. Di ba? O yung bahay na pinuntahan, nasabi, pagmamayari ng kamag-anak ni Robin Padilla, ni-raid ng PNP CIDG sa Angeles City po para hanapin si Bato de la Rosa. So tuloy-tuloy ang ginagawa na raid ngayon ng PNP CIDG sa iba-ibang locations. Kasama yung NBI. CIDG NBI launch simultaneous operations in Metro Manila to locate Senator Bato de la Rosa. Hindi po yan tatantanan, mga kababayan, hanggat hindi masakote ng ating mga authorities. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.